Yan, hello mga kalapatids. Ako po si Grace Leones, ang lady fancier mula sa San Juan, Batangas. Ayun. So, bali nandito tayo sa San Juan para bisitahin ng isa sa, lady fancier. So, bali bukod tangi po kayo sa, Dito sa San Juan. ma'am. So, bali, ma'am, paano po nahilig yung pag-iibon nyo? Saan po nag-start? Nag-start siya nung 2020 kasi, bale, sa boyfriend ko talaga. Parang support lang siya sa boyfriend ko. Yung boyfriend ko nasa ibang bansa. So parang gusto niya lang maka-acquire, pangarap daw niya maka-acquire ng mga kalapati na may linyada, na mga pangkarera. So akala ko madali lang, alagaan lang, patuka, maglilinis lang, ganun. Sabi ko, sige, alagaan ko, willing ako. Tapos, yun pala sa karera, madami siyang, madami pa pala siyang iba pang gagawin. So, doon nagsimula talaga hanggang sa unti-unti na rin na natututunan. Ayun. So, bali 3 years pa lang po kayo nag-iibon. 4 years, bali siya December 2020. So, parang 2021 na talaga. Tapos, may iba pang nag-handle ng ibon namin nun para nga mag-guide muna kami. Kasi nga, hindi rin biro yung naging puhunan. So, ayoko naman siya na masayang lang na nakiusap kami dun sa kaibigan namin dito, kasamahan namin dito, kung pwedeng sa kanila muna nun yung ibon. Tapos, siguro mga 2020, mga late ng 2022, yun na, inano na namin. Sabi ko, feeling ko ready na ako na lang mismo yung mag-handle. Ayun. So, tas simula nun, nahiligan nyo na rin po talagang kumarera, ma'am? Oo, kasi parang yun, nung first time ko na naranasan mag-clock, mag-abang, doon ako parang, parang yun, tinuloy-tuloy ko na, pamula nun. Nagkakaroon lang minsan ng parang pinanghihinaan ng loob. Nung simula, pagka yung gumugulong ka. Pero yun nga, nagkakaroon din naman ng chance makabawi kahit konti. Yun yung pinagsimulan ko nun. Hanggang sa ito na, dire-diretso na talaga. Dire-diretso na. So, bale yun. So, bale nag-umpisa pala doon sa, ni ma'am, sa kapartner niya talaga. So, parang teamwork din siya kasi siya talaga yung more on sa program, sa conditioning. Siya talaga yung so, bale po yun? Inililista niya tapos sinesend niya sa inyo. Oo, ganun. Minsan sa chat, halos araw-araw siya mag-chat ng, lalo pag derby na, yung araw-araw na program i-chat niya. Tapos, meron din kaming monitoring sa, sa Google Sheet na shared file namin. Doon namin titingnan yung mga program. Yun. So, shoutout po sa inyo, sir. So, bali, nasan bansa po siya, ma'am? Ngayon, nasa siya, sa Saudi. So, bali, seaman siya. Hindi naman, sa isang planta ng seafoods. Doon siya nag-work. Okay. So, yun. Parang ako lang din, masaya din ako nun na kung gusto niya talaga nun ng pangkarera na kalapati, sinuportahan ko. Kaya lang, hindi ko akalain na ganito pala yung gusto niya. Opo. Yun. So, bale yan. Ang galing nun. Sa partnership nila ng kanyang partner, ayun, doon na nag-start yung hilig ni Madam. So, bali, Madam, ilang club po yung nilalaroan nyo dito sa Batangas? Bali, dito sa Batangas, dito lang mismo sa San Juan, yung SJBFU. Pero, lately, hindi na ako nakakasali kasi iba yung clocking ng SJBFU. Tapos, more on sa part na kami ng Quezon, sa CFU, Candelaria Flyers Union, at saka sa QPHA. Yan, dito lang din siya. Mas malapit kasi sa amin kesa dun sa ibang club ng Batangas Province mismo. So, dun po ako mismo nakapaglaro. Tapos, yung pinakauna po ay ang CQPRC. Yan, shoutout na din po sa pinakaunang club na nalaroan ko. Sa Candelaria din po yun. Kaya lang hindi na sila nakaka-pick up dito sa amin. So, bali walang coordinator dito. Kaya nung nawala ng pick up dito, dun lang din naman kami na-stop makapaglaro sa kanila. Yun. Mahirap kasi magdala, wala naman kaming service. Ayun po. So, bali ma'am, ilang bloodline po yung hawak nyo ngayon dito sa inyong loob? Syempre pag baguhan ka, parang ang dami mo pang gusto na parang nasa experiment stage pa kami. Okay. So, yung mga breeders namin dito,
iba't iba talaga yung napagkuhaan namin. Ayun, so bali, more on crossing pala ang... More on crossing, more on, sabi nga, trial. Trial and Kasi error. baka may mga nami-mismatch pa din. Tapos merong parang umuuwi naman pero walang speed. So parang nandun pa talaga kami sa mga experiment pa talaga. Ayun. Tatry pa namin na ito, pagparesin to, ganyan. Ang dami pa nila na mga ano. Pero shoutout ko na din yung mga napagkuhaan ko Ayun, ng ayun mga pa. breeder. Ayun. Yan, pinakauna-una kaming kumuha kay Sir Sunny Concilio. Yung nakapag-produce yung galing sa kanya ng first overall champion ng South. Ito lang ano, ma'am. 2022. Ayun. 2022 siya. po. Oo. Galing. Nung nag-handle yung pinakaunang nag-handle ng mga ibon namin. Ayun. Tapos, meron kaming galing kay, yun nga, kay Sir Jonathan Claveria, yung nagmasbate natin nitong huli. Yun, galing sa kanya yon. At galing kay Sir Enzo Ronquillo Ayun, ng Golden Feathers Loft, yung lap champion sa Marinduque, kaso lang sa Masbate, hindi siya nakauwi. Ayun, Yun, sayang. kaya hindi ko maipakita sa inyo yung ibon, pero, Ayun. Pero galing yun sa may-achieve kanya. yun po agad, Oo. At nag-6th overall champion siya sa QPHA na Young Bird. Ayun, ang Yun. galing. Kasi naging napakahirap talaga ng pauwian ng South. Opo. So kahit hindi siya nakauwi Masbate, nakapwesto din talaga siya sa top 6 siya. Ayun. Ayun. So ma'am, bilang isang lady fancier, ano po yung mga pinaka naging adjustment nyo pagdating sa pag-aalaga ng loft, ng loft management? O paano po yung ginagawa nyo? Ano, pagdating sa adjustment, napakalaki talaga ng adjustment kasi una na dyan yung medyo bilad ka sa araw. Ayun, tao po. Medyo exposed ka talaga, maglilinis ka, hindi mo naman pwedeng pabayaan, kukudkudin mo talaga lahat ng yung mga dumi ng kalapate, tapos pag may sakit sila, gagamutin mo talaga. So, malaking adjustment physically, tapos siguro bilang babae, emotionally na din kasi syempre yung parang ang dali ka din ma-attach, tapos biglang hindi uuwi. So, minsan Ayun. sa So, iba... mas mabilis malungkot. Ano, Oo. ma'am? Sa iba, ang daling sabihin na okay lang, ganyan Apo, talaga, apo. parte talaga yan. Pero Apo. pag ikaw kasi parang napagbuhusan mo na din ng effort mo, ng oras mo, tapos hindi umuwi. So, yun yung medyo inano ko, parang winworkout ko na rin sa akin. Nung una, umiyak. Umiyak talaga ako. Opo. Alam yun ng boyfriend ko, sabi niya, okay lang, ganun talaga, Opo. ganyan. So, bali, masakit para sa, kumbaga, iba yung feelings talaga ng pagiging feeling ko, lady fanciers. Oo, siguro wala din naman talaga yun sa gender talaga, pero may part, feeling ko, may part generally Opo. na iba rin yung attachment talaga bilang bilang So, kumbaga, babae. ma'am, parang yung pagiging nanay, Siguro, yung oo, parang gano'n, yung na ganon. mother instinct, no, mga gano'n po, Pagdating siguro sa acceptance, siguro yung attachment pala, mapababae, mapalalaki, talagang malapit talaga. Pero yung pagtanggap mo na hindi nakauwi, Ayun, minsan mahirap mag-move on ayun. bilang babae. Ayun. Yun. Feeling ko. So, bali, isa din pong advantage ng pagiging lady fancier, yung pagiging malinis sa loft. Kung kung titignan natin, napakalinis ng loft ni madam mo. Medyo. Ayan. Minsan nagugulat na Napakalinis. lang yung boyfriend ko na pati. Gusto niya silipin yung pantry ng ibon. Nagulat siya, ganito na yung ginawa ko yan. Ayun. Oh. Talagang So, siya, organized. organized talaga. Oo, yan. So, ito yung mga nagiging advantage ng pagiging lady fancier. More on paglilinis. Napakalinis at malaga sa ibon. Oo, yun. Ayun. So, bali, kung makikita nyo,